Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga, karma na. Nako, Tota at Pinky. Tota at Pinky, abogado ni Tamba sa Senado. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ito nga mga kababayan, no, umpisahan po natin dito kay Soto mga kababayan. Sabi po kasi, kahapon po kasi mga kababayan, no, isinare po natin ang balita na maghahain po ng reklamo or kakasuhan po. Nagrekomenda po ang Senate Minority Bloc na kasuhan, no? Itong si former Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman po mga kababayan, no, todo po sa pagtatanggol itong si Soto sa kanyang, kumpare niya ba ito, si Tambaluslos? Diba? Sabi po dito sa balita mga kababayan, Senate President Soto sa Senate Minority Report, pang media, piece of paper. Naku po mga kababayan. Ano po ang ibig sabihin nito? Sabi po dito sa balita, papel lang. Papel lang pala para kay Soto ang reklamo. No? Napakatalino talaga ni Soto, no? Siguro ko kapag si Soto po ang gumawa ng report, talagang pulido, solido. Parang pinalalabas niya dito mga kababayan na walang kwenta itong report ng Senate Minority Bloc. Okay? Ito ang naging pahayag ni Senate President Tito Soto sa report na binuo ng Senate Minority Bloc ukol sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa katiwalian sa flood control project. Ayon kay Soto, walang maituturing na minority report kung hindi pa naman naglalabas ng committee report ang Senate Blue Ribbon Committee. Nako. Minority report only comes after the committee report. Doon lang ini-entertain kung mayroon ng report ang main committee, sabi ng senadora. Anya pa sa bills and index at hindi kanyang opisina. Dapat isumiti ang report. Wala, sabi niya, pang media lang, no? Even a majority report unless tinake up sa plenary ay wala yan. It's simply a piece of paper. Nako po. Kasi po doon po sa report ng Minority Bloc mga kababayan sa Senado, gusto po nilang, inirekomenda po nila mga kababayan, no, na itong si former Speaker Martin Romualdez ay managot, magkaroon ng accountability, no, sa nangyaring flood control scam dyan po, sa kanilang house mga kababayan. So eto for example, sige, may rason ngayon sa Soto kasi hindi pa tapos yung yung Blue Ribbon Committee report, wala pang report. Pag nagka-report na po, natapos na po itong Blue Ribbon na ito at hindi mo inasikaso yan, dito po natin makikita mga kababayan na talagang mayroon po silang prinoprotektahan dyan po sa Senado. Itong dalawa, itong mga presidente, di ba? Si Senate President Soto at itong si Senate President pro tempore na si Senator Ping Lacson. Speaking of Lacson, eto naman po ang naging pahayag ni Lacson, talagang makukonklud mo agad, no, na itong dalawang ito ay meron talagang pinagtatakpan, prinoprotektahan, no, sa mga galawan po nila, no. Ito naman po si Lacson mga kababayan. Sabi po naman dito sa ang balita ngayon, Ping, iginiit na hindi sapat ang ebidensya laban kay Martin Romualdez. So sa ngayon, no, sabi niya, hindi sapat yung impormasyon para ma-implicate, not even implicate the former speaker. Aray ko po mga kababayan.
Grabe naman ang investigasyon na ito. Wala, pag matutumbukin na po yung mga malalaking isda, biglang umaatras yung lambat. Di ba? Pag huhulihin na yung mga isda, biglang umaatras yung mga lambat, mga kaubayan. Okay? Ping Lacson, hindi sapat ang ebidensya laban kay Romualdez. Giniit ni Senator Ping Lacson na sa kasalukuyang yugto ng investigasyon, hindi pa sapat ang ebidensya upang idiin o direktang iugnay si Martin Romualdez sa aligasyon sa anomalya sa kaugnay sa isyu ng South Forbes Park. Ayan, nako. At ayon pa kay Lacson, bagamat may lumulutang na impormasyon at pahayag ng ilang testigo, kulang pa ang mga ito upang umabot sa antas ng legal na pananagutan. Wala pa anyang naihahaing matibay na dokumento o konkretong patunay na direktang nag-uugnay kay Romualdez sa anumang illegal na transaksyon. Ayan. So, sunog agad mga kababayan. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, nakakadismaya, no? Kumuha pa kayo ng mga testigo. Kumuha pa sila ng mga testigo just to justify that Romualdez is very clean. Nako. Oh, sabi ko nga kahapon, di ba? Sabi ko kahapon, mga kababayan, ang Senado ngayon ang Senado nag-iimbestiga, hindi ba... Wait lang. Ang Senado po, mga kababayan, nag-iimbestiga hindi para hulihin, no? Yung mga malalaking isda na sangkot po sa flood control scandal. No? Ang Senado ngayon nag-iimbestiga just to prove, no? Just to justify na yung mga malalaking isda ay malilinis. Naku, hinayupak talaga. Kasi nga, abogado po sila ng malalaking isda, no? Sila po ang tumatayong abogado ng mga malalaking isda na di umano sangkot dito sa flood control scam na ito, di ba? Kasi pag tutumbukin na yung mga malalaking isda, yung mga abogado nila sa Senado, kung hindi isususpindi yung hearing, no? Marami silang gagawing mga di natin alam kung ano naman ang gagawin ngayon ni Lacson, di ba? Ay nako. Kung si Lacson pa rin po ang mag-iimbestiga diyan po sa Blue Ribbon, it's better, no? It's better to stop BRC investigating the flood control scam, mga kababayan. Hayaan na natin 'yan. Kasi imbis na hulihin po yung mga malaking isda, ginajustify pa po nila na wala itong kasalanan. Di ba? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, finish na. Nako, karma is real. Sobrang kahihiyan ang inabot ng palasyo. Bumitiw si John B. Colong, si Junior. Eto, pakinggan po natin ito, mga kababayan. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Hanggang saan kaya hahantong ang kabulastugan ng Marcos administration dahil tila unti-unting lumiliit na ang mundo ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Ito ang isa sa mga tanong ng ilan sa ating mga kababayan matapos ang tila teleseryeng pagbubunyag ni Saldico sa di umano'y mga anomalyang nangyayari ngayon sa loob ng gobyerno at sa tila unti-unting pagkalas ng ilan sa mga gabinete ng administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Marcos Jr. at tila unti-unti nang lumilitaw ang buong katotohanan dahil Secretary of the Interior and Local Government of Philippines
ng DILG, Junvic Rimulya, tila pumiyok na rin at tila nilaglag, nagbigay babala at tila kinontra na rin. Di man raw direktang pinangalanan, ngunit sa pool si Bongbong Marcos, Liza at Martin Romualdez. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutan mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kahit sino kaya kong arestuhin. Ito ang pahayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya matapos ang paglabas ng warrant of arrest laban kay dating ako Bicol Representative Saldico at 17 pang opisyal na sangkot umano sa manumalyang flood control project. Sa harap ng media, iginiit ni Rimulya na hindi niya alintana kung sino pa ang masabit sa iskandalo. Kahit sino ang bigyan ng arrest warrant, kaya kong arestuhin. Wala po akong pinipili dito. The law is law. Kung ano ang kailangan gawin, gagawin ko. Ang arrest warrant ay inilabas sa gitna ng sumabog na revelasyon ni Saldico na nag-uugnay sa Pangulo sa 100 billion insertion sa 2025 budget na mariing itinanggi naman ng palasyo. Sa Senado, pinipensahan ni Senator Ping Lacson at mariing iginiit na walang alam si Marcos Jr. at na misrepresent lamang daw ang Pangulo. Hindi naman nakapagpigil ang Vice President Sara Duterte at tila hinamon na si Marcos Jr. At ayon pa sa kanya, sumailalim ka sa draft test na nawagan si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Nangagarang hair follicle test kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Senator Amy Marcos na gumagamit umano ng cocaine at marihuna ang unang pamilya. Ayon kay Vice President Sara, karapatan ng sambayanang Pilipino na malaman kung ang kanilang Pangulo ay pisikal at psikolohikal na handang mamuno sa gitna ng matinding kaguluhan sa politika at ang lumalalang krisis sa kredibilidad ng administrasyon. Sa kanyang pahayag, diretsang hinamon ng Vice President ang Pangulo. Dapat pag merong challenge na ganyan, ay isabit mo agad ang sarili mo, Marcos Jr. For a test, lahat ng mga nakasama nila sa parties nila nagsasabing gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Giit ni Vice President Sara, kung totoo ang mga akusasyon na binanggit ng sariling kapatid ng Pangulo, dapat harapin ito ni Marcos ng diretsahan at hindi sa pamamagitan ng pag-iwas o pagdadahilan. Tila ipinaparating na sa usaping ganito kabigat, wala dapat special treatment at walang dapat exempted, lalo na sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Nagpatuloy ang panawagan matapos muling sumiklab ang mga akusasyong kaugnay sa sinasabing paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang isyong ilang beses nang nabuhay dahil sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Amy at ang mga dating opisyal na nanawagan ng credible hair follicle test para kay Marcos Jr., para kay VP Sara Duterte. Simple lang ang punto, kung malinis, ipakita, kung walang tinatago, magpa-test at higit sa lahat, huwag gawing tanga ang sambayanan. Ito po ang magiging topic natin for today. Nako, standby kayo. Sana po mapanood nyo itong vlog kong ito simula't simula hanggang sa matapos dahil nako, ang ganda po ng mga balita ngayon. Okay, hindi ko na po pagtatagalin. Pero paalala lang po, huwag nyo pong kalimutan na i-like po itong video na ito, itong vlog. Ito pag-usapan natin, isa pa itong maliwanag pa sa sikat ng araw na diversion. Ito yung kaso ni Bong Revilla at magtataka ka. Bakit yung katulad ni Bong Revilla ang kinakasuhan pero si Tamby wala? Bakit yung dating senador, ang naging problema, karamihan, nandiyan dyan sa Congress, mga congressman? Sige, pag-uusapan natin yan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Nobyembre, ikinuwento ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa si dating Senador Bong Revilla sa mga kumubra umano sa mga proyekto ng DPWH. Si Bernardo nga... Eto si Bernardo, wala rin to. Alam mo, magtataka ka, bakit bigla na lang state witness? Di ba? Ganyan ang plano sa kanila. Tapos, Pero eto mga kaubayan, patungkol po kay Senator Jinggoy at Bong Revilla, di ba? Wala naman tayong pakialam kung makulong ang mga yan, eh. Di ba?
As long as maging patas lang po sila, hindi lang puro senador. Diba? Kasi mas marami po ang mga congressman na posibleng makulong. Pero bakit itong dalawa lang? Wala kaming pakialam kung makulong ang mga yan. Eh kung talaga namang nagnakaw ang mga yan, eh di dapat lang sa kanila. Diba? Pero, kung makukulong ang dalawang ito tapos sa House of Representatives walang makukulong, anong ibig sabihin yan? Eh, lahat nga po no? Almost, no? Ng mga involved dyan sa flood control scam, no? Ay mga congressman. Pero bakit ngayon, senador lang na naman? O, diba? Sa totoo lang, wala po tayong pakialam kung makulong po sila. Itong si Revilla at si Jinggoy. Kasi may mga lamat rin naman ang mga yan ng korupsyon. Okay? Pero nga lang, no, sana naman, hindi lang sila. Kasi mas marami nga po ang mga congressman. Kaya napaghahalataan kayo na pinupolitika nyo no? Napapagalataan kayo na pinupolitika nyo itong si Jinggoy at saka si Revilla. Kasi sila lang dalawa. Sa bagay, dito na naman papasok yung sinasabi ni Lacson na interparliamentary courtesy. O bakit hindi nila, kung ayaw yung litisin dyan sa Senado, no? Bakit hindi nila litisin doon sa sarili nilang bahay, sa House of Representatives? Diba? Sasabihin nyo, hindi pwede. Dahil magkakahiyaan. Nako. Mas mahiya kayo sa taong bayan. Huwag kayong mahiya sa mga politikong magnanakaw sa kaban ng bayan. Mas mahiya kayo sa taong bayan na dugo at pawis ang ipinuhunan para magkaroon po tayo ng kaban na kinukurakot lang ng iilan. Diba? Nako talaga. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kabayan? Just comment down below. Yan. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.